Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo para sa isa na namang kamanghamanghang kwento na tiyak nakakapitan nyo mula umpisa hanggang dulo. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang batang lalaki na si Joey. Isang simpleng bata na mahilig maglaro, makulit, pero may mabuting puso. Isang araw, habang naglalaro malapit sa punso, nakapulot siya ng isang kakaibang bagay. Isang maliit na baston na kumikislap na parang ginto. Simula na mapasa kamay niya ang bagay na yon, nagkaroon siya ng mga kakaibang karanasan. At isang gabi, nagising na lang siyang nasa silong na ng bahay nila. Kasama niya doon ang isang nilalang na hindi tao, kundi isang duwende. Binabawi sa kanya ang maliit na baston. Sino kaya ang nilalang na yon? Isa ba yung kaaway o isang kaibigan? Bakit kaya nito binabawi ang naturang baston? Ano ang magiging ganap ng bagay na yon sa buhay nilang lahat? At makatutulong nga ba ang mahiwagang baston kay Joey sa oras ng kagipitan o sa panahon kung kailan may banta ng aswang sa kanilang baryo? Alamin po natin kung paano haharapin ni Joey ang kakaibang mundong kanyang pinasok at ang lihim na koneksyon ng kanyang lolo sa kaharian ng mga diwende. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Martin! Martin! Lo, may tumatawag po sa'yo. Ano ba sinasabi mo? Wala naman ah. Meron po, Lo, narinig ko po eh. Wala nga. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na huwag mong papansinin ang mga boses na tumatawag mula sa kung saan? Bakit ba ang tigas-tigas ng ulo mo? Biglang nanlaki ang mga mata ni Joey. Hawak pa niya ang kutsara at may kanin sa bibig. Tumigil siya sa pagmuya. Unti-unting nag-iba ang kanyang muka. Mula sa pagkabigla, naging lungkot. Hindi niya napigilan na muo ang luha sa kanyang mga mata. Lo, ibig niyo sabihin, yung tumatawag po. O anong gagawin natin ngayon? Lolo naman eh, bakit niyo po ako tinatakot? Hindi kita tinatakot. Sinabi ko na sa inyo, palagi ko kayong pinapaalalahanan, pero matitigas ang ulo ninyo. Simpleng paalala, hindi nyo masunod. Eh kasi Lo, akala ko po kung sino lang eh. Hindi ko naman po sinasadya. Lo, mamamatay na ba ako? Napatitig ang matanda sa kanyang 10 taong gulang na apo na si Joey. Sumeryoso siya, lalo at panay ang iling ng kanyang ulo. Ayaw niyang takutin si Joey, pero alam niyang kailangang masanay sa disiplina ang bata. Kailangan itong maisabuhay kung ano ang mga turo niya at kung paano pahalagaan ang sinasabi ng mga matatanda. Hindi ko alam, pero hindi ko naman hahayaang mangyari yon, apo. Siguro ay hihintayin na lang natin yung mangunguha sa'yo at pakikiusapan na huwag kang kunin. Eh paano po kapag hindi po pumayag? Abay wala akong magagawa kundi ang ibigay ka. Mas lalong lumakas ang pag-iyak ng bata. Ayoko po! Huwag niyo po akong ibibigay, Lo! Wala naman po akong ginagawang masama eh! Huwag niyo po akong ibibigay sa kanila! Lumapit si Lolo Martin sa kanyang apo at marahang hinawakan ang balikat. Bumuntong hininga siya, pilit na pinakalma ang kanyang sarili. Kailangan niyong maintindihan na may mga bagay sa mundong ito
na hindi niyo pwedeng suwayin. Hihingi po ako ng tawad, Lolo. Hindi ko naman po talaga sinasadya eh. Oo, alam ko. Ako na ang bahalang kumausap. Basta ha, matuto ka na simula ngayon. Huwag kang sasagot lalo na kung minsan mo lang narinig. Kahit sabihin mo pang ako yun o ang ate mo, pag hindi mo nakita na tao, huwag kang tutugon. Umiiyak pa rin si Joey, pero dahan-dahan siyang tumango. Ramdam niya ang panginginig ng kamay dahil sa takot. Akin na yung kamay mo, iyo. Bakit po, Lolo? Dadasalan ko para hindi ka kunin ng engkanto. Agad na iniabot ni Joey ang kanyang magkabila ang kamay. Kahit nanginginig pa ito, malamig ang palad niya at basa pa ng pawis. Marahang hinawakan ni Lolo Martin ang mga yon at pinagdugtong para magdasal. Tinitigan ng matanda ang kanyang apo. O sige na, pumikit ka muna para makapagdasal na ako. Sa isip ni Lolo Martin, natatawa siya sa itsura ni Joey. Gusto niyang humagalpak ng tawa pero agad niyang pinigilan. Alam niyang hindi ito ang tamang oras para magbiro. Sa totoo lang, ay hindi naman talaga siya nagdarasal pero kailangan niyang magpanggap dahil alam niyang kung hindi niya ito gagawin, hindi susunod sa kanya ang kanyang apo. Dahil sa angking kakulitan nito at pagiging pasaway, kahit paulit-ulit na magpayo siya, ay hindi naman ito pinakikinggan ng batang lalaki. Alam niyang sa ganung ugali ng bata, mas epektibo ang takutin nito para matutong sumunod. O sige na, tapos na ako magdasal. Ligtas ka na ngayon. Pero sa susunod huwag mo nang uulitin yan. Hindi na kita ililigtas kapag nagkataon. O hala sige, maiwan ko na muna kayo at magpapakain muna ako ng aso sa likod ng ating bahay. Sige po, Lo. Maraming salamat po sa inyo, Lo, ha. Tiniligtas niyo po ako. Tumayo si Lolo Martin at lumabas ng bahay, bitbit ang lampara. Pagkasara pa lang ng pintuan ay nakita ni Joey na nakatitig sa kanya ang kanyang kapatid na si Tintin. Grabe ka! Iyakin! Takot sa multo! Ano? Ba't ka nangasar? Bakit ikaw ba? Hindi ka ba takot sa multo? Hindi! Ba't naman ako matatakot? Eh hindi naman ako pasaway na kagaya mo. Bakit? Ako lang ba ang pasaway? Ikaw rin naman ah. Kung hindi ka takot sa multo, baka sa pamalo ni Lolo takot ka. Anong ibig mo sabihin? Ba't ka nagsasalita ng ganyan? Kala mo hindi ko alam ha? Alam ko, tasyota mo si Kaloy. Lagot ka ate, di ba kabilin-bilinan ni Lolo na bawal ka pa mag-boyfriend? Gusto mo isumbong kita? Hoy, hindi totoo yung sinasabi mo, no? Anong hindi totoo? May ebidensya ako. Nasa akin yung love letter sa ni Kaloy. Kala mo ha? Abat, loko kang bata ka. Isoli mo nga yun sa akin. Ayoko nga. Itatago ko yun habang buhay. Ang galing-galing mo kasing mang-asar eh. Kala mo ha? Joey, hindi ako nagbibiro ah. Ibalik mo sa akin yung love letter na yon. Mali na pinakikialaman mo mga bagay na hindi naman sa'yo. Lalo na't pribado ang mga sulat. Pribado? Eh bakit mo iniiwan sa ilalim ng unan ko? Ano? At paano naman napunta yun sa may unan mo? Nasa lobby ng drawer ko ah. Hindi naman ako burara katulad mo, no? Doon ko nga talaga nakita yun, ate. Sige na, ibalik mo na sa akin, please, Joey. Nakikiusap ako sa'yo. Ayoko nga. Sa akin na lang yun. Kasi kapag binigay ko sa yun, siguradong palagi mo naman akong aasarin eh. Hayaan mo, di ko na sasabihin kay Lolo ang tungkol sa inyo ni Kaloy. Promise mo yan ha? Naku, kapag kumalat talaga ang tungkol dyan, babatukan talaga kita. Oo na, promise. Basta bawal mang asara. Ay, saka nga pala, ikaw maghuhugas ng pinggan sa loob ng 1 linggo. Ano? 1 linggo? Ang daya mo naman. Bakit ate, ayaw mo? Ay nako, oo na.
Buisit ka! Naisahan mo na naman ako! Ay, nakakainis! Matapos ang mahabang asaran, nagpatuloy sa pagkain ang dalawa. Si Tintin at si Joey ay magkapatid. Halos 10 taon na din na ulila sila. Sanggol pa lang si Joey nang sabay mamatay sa aksidente ang kanilang mga magulang. Kay Lolo Martin na sila lumaki. Bata pa lang si Tintin noon. Halos 10 taong gulang pa lang. Ang mga ginagawang pananakot at paalala sa bunso niyang kapatid ay hindi na bago sa kanya. Dahil noong kaedad pa lang niya si Joey, ay ganun din ang mga ipinapangaral sa kanya. Ngunit nang lumaki na siya, hindi na siya naniniwala. Pinagtatawanan na lang niya ng lihim ang kanyang kapatid kapag nakikita niyang takot na ito. Hindi na naniniwala si Tintin dahil mula pa naman noon ay hindi pa siya nakakakita ng mga ikinikwentong nilalang ng kanyang lolo. Pero dahil sa sobrang kakulitan ni Joey, hinahayaan na lang niya ang lolo sa paraan ng pagdidisiplina nito sa kanyang bunsong kapatid. Hindi sila mayaman, pero masipag at madiskarte ang kanilang lolo. May mga taniman ng mga gulay, may mga alagang hayop at iba pa. Marami silang manok at isang matandang kambing na pinangalanan nila na si Tala. Si Lolo Martin ay kilala sa kanilang baryo bilang isang dating albularyo. Marami na siyang napagaling at siya rin ang pinupuntahan kapag ang sakit ay hindi mapagaling sa ospital. Kadalasang dinadala sa kanya ay yung mga nakulam na barang at iba na naisumpa sa itim na kapangyarihan. Tumigil siya sa panggagamot dahil kailangan niyang tutukan ang kabuhayan nilang mag-anak para sa kanyang mga apo na umaasa sa kanya. Ilang minuto ang lumipas, bigla silang natigilang magkapatid nang marinig ang tinig ng kanilang lolo sa likod ng bahay. Ilang beses ko man sasabihin sa inyo na huwag niyong gagambalain ang apo ko? Nagkatitigan ang dalawa. Pareho silang natigilan. Mabilis na gumapang ang kilabot sa kanilang mga batok. Si Lolo ba yun, ate? Sinong pinapagalitan niya? Aba, malay ko. Parehas tayo nandito eh. Hala, baka multo o kaya yung mga kaibigan niyang diwende yun. Sus, anong diwende ang sinasabi mo? Kung totoong may kaibigan diwende si Lolo, di sana, noon pa tayo mayaman. Hindi ba nga sa kwento niya, ang mga diwending puti daw, mababait sila. Tapos, mahilig sila mamigay ng mga ginto. Bakit? May ginto ba si Lolo? Nakita mo ba na may ginto siya? Wala. Baka kuripot lang yung kaibigan niya. Tumahimik ka na nga. Hindi oras ng biruan ngayon. Mabuti pa itapusin mo na yung pagkain mo. Huwag ka na rin magsalita lang kung ano-ano. Ang daldal mo eh. Maraang tumango si Joey, ngunit muli ay narinig nilang tila naglilitanya na ang kanilang lolo. Galit pa rin ang tono nito, parang may pinagsasabihan at pinagagalitan. Hindi ko man kayo nakikita. Alam kong naririnig niyo ako. Pakiusap, huwag ang apo ko. Gusto ko siyang mabuhay ng normal. Ate, sigurado na talaga ako na may kausap talaga si Lolo sa labas. Hayaan mo na nga siya. Hindi ate, sisilipin ko. Sandali lang. Ay naku, bahala ka nga dyan. Mapapagalitan ka na naman nun. Dahan-dahan na lumapit sa bintana ng kusina si Joey at mula doon ay tanaw niya ang likod ng kanilang bakuran. Maingat siyang sumilip. Bagamat hindi naniniwala si Tintin, ay sumunod din ito sa kanyang kapatid. Sa ilalim ng puno ng bayabas, nakatalikod si Lolo Martin. Nakataas pa ang isa niyang kamay na parang may itinuturo sa hangin. Wala silang makitang kausap nito, pero malinaw na malinaw sa kanilang pandinig ang mga salitang binibitiwan ng matanda. Nung magpakita kayo sa panaginip ko, pinagbigyan ko kayo. Pinayagan ko kayong tumira dito. Pero hindi ibig sabihin yan ay may karapatan na kayong manggulo, lalo na sa mga apo ko. Ano kaya yung kausap niya ate? Wala naman akong nakikita. Baka hindi tao.
Napasingap si Joey. Pilit na pinahaba ang leeg upang may makita. Ayoko na maulit ito. Nagkakaintindihan ba tayo? Pagkasabi nun ay tumalikod na si Lolo Martin. Sakto sa pag-ikot niya, nakita niya ang dalawang apo niya na nakadungaw sa bintana. Napabuntong hininga na lamang ang matanda. Hindi na siya nagsalita. Dahan-dahan siyang pumasok ng bahay. Pagpasok niya, diretso siya sa sala. Sinindihan niya ang kanilang lumang telebisyon. Umupo siya at nagpatong ng paa sa maliit na lamesa. Samantala, natapos ng kumain si Joey, tumayo siya, nag-ayos ng pinggan at lumapit sa matanda. Tahimik siyang tumabi at maya-mayang sumusulyap-sulyap. Napansin naman siya ng kanyang lolo. Anong kailangan mo, Joey? Wala po. Gusto ko lang po sanang malaman kung sino po yung kausap niyo po kanina dun po sa may labas. Hindi mo na kailangang alamin yon. Narinig po kasi namin kayo nagsasalita pero wala naman po kayong kausap. Hindi umimik ang matanda, bagkus ay itinuon nito ang paningin sa pinapanood na palabas. Ilang saglit pa, saka lang ito nagsalita. Tinitigan ang mukha ng kanyang apo, saka humugot ng isang malalim na buntong hininga. Wala talaga kayong makikita dahil hindi naman sila nagpapakita sa inyo. Hala, totoo po yung kinakausap nyo? Hindi. Bakit naman ako kakausap ng multo? Ikaw talagang bata ka, oo. Ay, nako. Ano nga po yun? Bakit parang pinagagalitan niyo po sila? Ikaw ha? Kay bata-bata mo pa, pero chismoso ka na. Masamang nakikinig sa usapan ng mga matatanda. Pasensya na po, Lolo. Hindi na po mauulit. Pero ano nga po yung kausap nyo? Hindi na naman po ako makakatulog kakaisip nito kapag hindi ko nalaman. Ang kausap ko ay ang kaibigan kong duwende. Namilog ang mga mata ni Joey sa kanyang narinig sa kanyang lolo. Madalas ngang may kinikwento ang lolo nila tungkol sa mga iba't ibang nilalang na nakikita nito, pero hindi pa nito nasasabi sa kanila na meron itong kaibigang duwende. Ano po? May kaibigan po kayong duwende, Lo? Kaya pala hindi namin nakikita kasi maliit. Mali ka. Hindi nyo sila nakikita kasi hindi sila nagpapakita sa inyo. Ay, ganun po ba? Pero di ba, Lo, maliliit naman talaga sila? Yung para pong napapanood ko sa cartoons, maliliit po tapos may matutulis po na tenga, tapos meron din po silang magic. Hindi sila katulad sa cartoons, Apo. Iba ang kanilang itsura. At alam mo bang, hindi naman talaga sila literal na maliit. Ang totoo niyan, kapag nandito sila sa mundo ng mga tao, ang anyo nila ay parang kasing laki ng 2 taong gulang na bata. Matataba sila, bilugan ang kanilang mga muka. Oo, matulis ang kanilang mga tenga at matitinis ang kanilang mga boses. Matinis? Ibig sabihin, yung narinig ko po kanina, duwende po talaga? Oo, yung narinig mo kanina, anak yun ng kaibigan kong si Lakan. Isang batang diwende na pasaway, kagaya mo. Lolo naman hindi naman po ako pasaway mabait na bata nga po ako Sus, mabait daw. Palagi kang nasasama sa gulo At Lolo, alam mo bang nalaman ko na may kaaway daw yan sa school nila? Totoo ba yon, Joey? Ate naman sumbongero ka talaga. Nalulungkot naman ako sa nalaman kong yan, Joey. Palagi ka nalang nasasangkot sa gulo. Palagi ka nakikipagbasa sa gulo. Bakit? May problema ka ba? Lolo, sila naman po yun nauna Pinagtanggol ko lang naman po yung sarili ko. Ang yayabang po kasi nila. Palagi po nila sinasabi na baliw daw po kayo. Ano? Sinabi nila yon? Totoo po, sinabi po nila. Sabi pa nga po ng ibang kaklase ko, hindi daw po talaga kayo albularyo, kundi isa raw kayo mangkukulam. Kaya yun, sinapak ko kagad yung isa, Lo. Dumugo yung ilong.
Ang yabang, wala naman palang binatbat. Ay nako, siya, tama na. Kapag may naririnig kang ganon, huwag mo nang patulan. Hayaan mo lang sila sa kung ano ang gustong sabihin sa akin. O kaya'y magsumbong ka sa guro nyo para sila na ang bahalang umaksyon. Hindi yung ikaw ang makikipagbasagan ng muka. Lo, hindi naman po ako nababasag ang mukha eh. Sila naman po eh. Oh, hayan! Tuwang-tuwa ka pa niyan. Pinagmayabang mo pa. Joey, huwag mo nang uulitin yun na. Masama yun. Hindi ko po may papangako, Lo. Lalo na po kapag ikaw o kaya si ate ang pinag-uusapan nila. Alam ko naman na hindi kayo baliw eh. Di ba totoo naman po lahat ng sinasabi nyo? Totoo man o hindi, Joey. Hindi mo kailangan manakit para lamang patunayan mo yun. Ang mahalaga, alam mong totoo sa sarili mo. Pero Lo, masakit marinig eh. Kasi matampuhin ka minsan. Konting asar umiinit kagad ang ulo mo. Hindi naman sa ganun, ate. Kasi naman, palagi nilang dinadamay si Lolo eh. Hindi naman patas yun. Ngumiti si Lolo Martin. Tumayo siya at tinapik ang ulo ni Joey. O sige na. Salamat apo sa pagtatanggol mo sa akin. Pero ito ang pakinggan mo ha. Hindi mo kailangan gawin yon. Hayaan mo lang sila. Hayaan mong sa kabutihan natin sila mapahiya. Tumango si Joey, pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi ganun kadali ang sinasabi ni lolo niya. Bata pa lang siya, alam niya na kung gaano kasakit pakinggan ang mga panlalait, lalo na kapag ang tinutumbok ay ang taong pinakamalapit sa puso niya. Umupo siya ulit sa tabi ng matanda. Hindi na siya nagsalita. Si Ate Tintin naman ay nag-ayos ng mga pinagkainan habang pasulyap-sulyap sa kanila. Ilang sandali ang nakalipas, muli niyang binuksan ang kaninang naudlot nilang usapan ng kanyang lolo. Lo, nakikita niyo po ba talaga sila? Ano ka mo? Sino? Lolo naman eh, yung sinabi niyo pong alagaan yung mga diwende. Akala ko tapos na tayo sa usapan na yan. Hindi pa po Si ate lang po kasi sumingit eh. Ano po, Lo? Nakikita niyo po ba sila? Naririnig? O nararamdaman niyo lang po? Nakikita ko sila. Bata pa ako noon. Alam mo bang, madalas akong makipaglaro sa kanila. Nagkaroon ako ng kaibigan noon. Ang pangalan niya ay Silakan. Isa siyang puting duwende. Mabait siya. At alam mo bang noon ay dinala pa niya ako doon sa kanilang kaharian. Po, may lugar po sila, may kaharian? Saan po ba? Doon po ba sa may punso nila? Hindi. Hindi talaga punso ang tirahan nila. Meron silang sariling kaharian. Isang mahiwagang lugar na hindi mo aakalain na totoo pala at talagang umiiral. Ano pong makikita doon, Lo? Saka, paano po kayo nakapunta doon? Hindi ko rin alam, Apo. Para ka lang pumikit at pagdilat mo, nasa ibang mundo ka na. Alam mo na maliwanag sa lugar na yon. Ang daming kumikinang na ginto. Wow, talaga po! Ang astig naman! Sana din po, meron din po akong kaibigan duwende. Gusto ko din po makita yung mga nakita niyo po, Lolo. Ay nako, ikaw talagang bata ka. Walang magpapakitang duwende sa isang batang sutil. Saka hindi basta-basta nakikipagkaibigan ang mga nilalang na yun. Pumipili sila ng mga kakaibiganing tao. At saka ikaw din, hindi pwedeng makipagkaibigan ng basta-basta. Alam mo ba kung bakit? Bakit po, Lo? Dahil may 3 uri ng diwende. May puti, may pula, at may itim. Ang mga puti, sila yung mababait. Sila yung tumutulong sa tao kung gusto nila. Minsan nagbibigay ng gamot o kaya naman swerte. Ganun po ba? Yung mga pula po, Lolo. Ang mga pulang diwende,
medyo mapaglaro. Mahilig silang mang-asar at manloko. Minsan itinatago nila ang mga gamit ng tao. Yung susi mo, lapis, kahit tsinelas. Akala mo'y nawawala. Yung pala pinaglalaruan ka lang nila. Masama po pala sila, Lo. Hindi naman sila talagang masama, pero hindi rin sila ganap na mabait. Parang mga batang malilikot. Kapag nasa mood, okay silang kasama. Pero kapag nainip o nainis, ayun, tsaka sila manggugulo. Yung mga itim na diwende po, Lo. Sila ang pinakadelikado sa lahat, Joey. Hindi mo sila dapat biru-biruin. Madalas silang naninirahan sa madidilim na lugar, sa ilalim ng matandang puno, sa likod ng lumang bahay, o minsan sa mga abandonadong gusali. Tahimik sila, pero mabilis magalit. Kapag napikon mo sila, hindi lang sila basta magtatago ng gamit. Pwede kang magkasakit, lagnatin, mahilo, o mawalan ng lakas. May mga kwento pa nga na pinalalaki nila ang mukha ng tao o kaya pinabibigat ang mga paa hanggang hindi na makalakad. Kaya talagang delikado sila, Apo. Naku, ayoko po ng itim na diwende, Lo. Nakakatakot po pala sila. Kaya nga dapat marunong kang gumalang. Kahit hindi mo sila nakikita, huwag kang basta-basta tatapak sa mga lugar na hindi mo sigurado. Huwag mong pagtatawanan ng mga bagay na hindi mo naiintindihan. At higit sa lahat, matuto kang humingi ng paumanhin kapag may nagawa kang mali. Tumango si Joey habang nakatingin sa kanyang lolo. Tahimik siyang umupo ng maayos. Napatingin siya sa bukas na bintana sa kanilang sala at doon ay biglang naalala niya ang mataas na punso sa may likod ng bahay nila. Naglaro siya kanina doon. Bigla siyang kinilabutan. Lo, ano po palang napag-usapan niyo po nung diwende? Yung kaibigan niyo po? Naku, nagsumbong sila. May bata raw na inihiyan ng punso nila. Po, sinabi po ba talaga nila yun sa inyo, Lo? Oo. At sinabi nilang ikaw yon. Kaya nila ako tinatawag ay dahil nagpaalam sila na kung pwede ka daw nilang parusahan. Kasi laking perwisyo daw ng ginawa mo. Alam mo ba kung ano sinabi nila? Gusto nilang palakihin ang mga paa mo. Lo, wag naman po. Hindi ko na po ulitin yung promise. Tsaka hindi ko naman po sinasadya eh. Hindi ko po sila nakikita, Lo eh. Kinausap ko na sila at sinabi kong pagsasabihan na lang kita. Ako na lang ang bahalang magparusa sa'yo. Pasalamat ka at mababait silang klase ng diwende. Napakiusapan ko silang huwag kang galawin. Pasensya na po talaga, Lo. Oo na, basta huwag mo nang uulitin yun, ha? Opo, Lo. Promise po. Nang matapos ang usapan, ay sabay na sila ng kanyang lolo na pumasok ng kwarto. Magkatabi sila ng kanyang lolo samantalang ang kapatid naman niyang si Tintin ay sa kabila. Mabilis na nakatulog si Joey. Ganon din naman si Lolo Martin. Ngunit ilang oras ang lumipas, nagising si Joey sa isang kakaibang tunog. May 3 sunod-sunod na pukpok tapos biglang tatahimik. Ilang segundo ang lilipas, uulit na naman ang tunog na may parehong pattern. 3 pukpok, tigil saka muling uulit. Napakunot ang noo ni Joey. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang ingay na yon. Para bang may tumatama na isang matigas na bagay. Parang may taong nagbabayo ng palay. At sino naman kaya ang mababait naming kapitbayang naisipang magbayo ng palay sa 10 oras ng gabi? Pambihira naman yan, oh. Istorbo eh. Tinakpan niya ang sarili niyang tenga ng unan, ngunit naririnig pa rin niya ang maingay na tunog. Maya-maya pa ay inalis niya ang unan at tinignan ang lolo niya kung gising pa din ba ito. Pero humihilik ito at mahimbing pa rin ang tulog. Dahil hindi niya na natiis, bumangon siya. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Lumakad papunta sa kusina para kumuha ng tubig. Nauuhaw kasi siya kaya gusto niyang uminom ng tubig.
Pero pagdating sa kusina, napahinto siya. Doon niya napagtantong hindi galing sa kapitbahay ang tunog. Galing ito sa likod ng bahay. Lumapit siya sa bintana. Maingat niyang itinulak ito pataas upang silipin kung saan nanggagaling ang tunog. Wala siyang nakita nung una. Madilim ang paligid. Pero nang nasanay na ang kanyang mga mata sa dilim, unti-unti niyang naaninag ang isang nilalang. May nakita siyang bata. May matambok na pisngi at malusog na katawan. Nakahubad ang katawan at tanging bahag lang ang suot sa ibaba. Nakatayo ito. Hawak ang isang pambayo at tila may nilalamas o pinapalo sa ibabaw ng isang lusong na gawa sa kahoy. Muli ay narinig niya ang kaparehong tunog. Babayo ito ng 3 beses sa kahihinto. Lilingon at magmamasid sa paligid. Muli itong babayo 3 beses at muling titigil. Duwende! Ito kaya yung sinasabi ni Lolo na kaibigan niya? Bulong niya sa isip. Ang nilalang na nakikita niya ay mukhang parang laging galit. Kulukulubot ang pisngi nito. May matulis na ilong. Malalim ang mga mata. Hindi ito nagsasalita habang nagbabayo. Nagpatuloy lang sa pananood ang bata hanggang sa isang lingon ng nilalang. Tumama ang tingin nito direkta sa kanya. Napansin nito si Joey na nakasilip sa bintana. Pinapanood siya. Nagkatitigan sila ng ilang segundo. Nanlaki ang mga mata ng nilalang. Tumigil ito sa kanyang ginagawa at mabilis itong tumakbo papalayo. Sa bilis ng mga pangyayari ay hindi na napansin ni Joey kung saan lumusot ang nilalang. Naglaho na ito sa dilim. Sa sobrang kaba ay mabilis na isinarado ng bata ang bintana. Tumakbo siya pabalik sa kwarto nila ng kanyang lolo. Mabilis siyang nahiga at maingat na hinila ang kanyang kumot. Nagtalokbong siya ng kumot at nanginginig pa rin sa takot. Joey, bakit gising ka pa, apo? Saan ka ba nagpunta? Hindi kagad nakasagot si Joey. Alam niya na kapag sinabi niya ang totoo, tiyak na masesermo na naman siya ng kanyang lolo. Nauuhaw lang po ako, Lo. Ganun ba? O sige, matulog ka na. Huwag ka magpuyat. Sige po, Lo. Good night po. Ipinikit na ni Joey ang kanyang mga mata. Pero nang gawin niya yon ay tila nakita niya ang muka ng nilalang. Ang matambok na pisngi, ang malalalim na mata at kung paano siya titigan ito. Hindi niya alam kung ilang minuto o oras ang lumipas, pero sa bandang huli, nakatulog na rin ang bata. Kinabukasan, maaga silang nagising. Si Tintin ay abala na sa pagluluto ng agahan sa kusina. Si Joey naman ay nagwawali sa loob ng bahay, habang si Lolo Martin ay nasa sala at tahimik na umiinom ng kape. Maliwanag na rin sa labas ng mga oras na yon. Ang mga tao sa paligid ay kanya-kanya ng abala sa kanilang mga gawain. Pero maya-maya, isang sasakyang itim ang huminto sa tapat ng kanilang bahay, doon mismo sa kabilang bahagi ng kalsada, sa harap ng isang lumang bahay na matagal nang walang nakatira. Bumaba mula sa sasakyan ang 5 katao. Agad na napalapit sa bintana si Joey para tignan kung sino ang dumating. Napansin niya kagad na nakasuot ng itim na damit ang mga sakay. Napansin agad ni Joey na kakaiba ang kilos nila. Seryoso ang kanilang mga muka. May mga bumating kapitbahay pero hindi sila binati pabalik. Agad niyang tinawag ang kanyang ate. Ate Tintin, halika. Dali. Tignan mo, oh. Mukhang may titira na sa haunted house. Talaga? Mabuti naman at may titira na dyan. Anong mabuti sinasabi mo? Di ba matagal nang abandonado ang bahay na yan at pinaniniwalaan dito na maraming multong nakatira dyan? Bakit sila titira dyan? Hindi ba sila natatakot? Bakit naman sila matatakot? Hindi naman totoo ang chismis sa bahay na yan, no? Matagal lang talagang abandonado, pero hindi naman totoo na pinamumugaran niya ng mga multo. Ate, ba't di ka naniniwala sa mga multo? Hindi talaga ako naniniwala. Tsaka ba't naman ako maniniwala?
Eh hindi pa naman ako nakakakita kahit isa. Saka lang ako maniniwala kapag nakakita na ako mismo sa harap ko. Gusto mong makakita, ate? Ganun ba? Ay nako, paano naman may magpapakita? Eh wala ngang ganun. Ang kulit-kulit mo talaga. Bigla silang napalingon pareho sa labas nang may marinig na ingay na paparating na sasakyan. Isang malaking truck ang huminto sa harap ng lumang bahay. Yan siguro yung mga gamit nila, ate. Oo nga, mukhang marami silang gamit ah. Ang laki ng truck eh. Binuksan ng isang lalaki ang likod ng truck. Sumunod na ang mga kasama nito. Maingat nilang ibinaba at ipinasok sa loob ng bahay ang mga gamit. Ate, tignan mo. Halos lahat ng gamit nila kulay itim din. Grabe, cabinet, lamesa, pati kutso nila itim. Ang bigat sa mata. Huwag ka na nga maingay. Baka mamaya ay marinig ka pa nila. Napansin ni Lolo Martin ang pagbubulungan ng dalawa niyang apo. Lumapit siya sa mga ito at tinignan kung ano ang kanilang sinisilip. Ano ba ang pinagtatalunan niyo dyan dalawa, ha? Wala po, Lolo. Pinag-uusapan lang po namin ni ate na mukhang may titira na po dyan sa bahay na matagal na pong walang nakatira. Ayun po oh. Patingin nga. Aba, oo nga ano. Mabuti naman at may titira na dyan. Sa tagal ng panahon, ngayon na lang ulit magagamit ang bahay na yan. Simula nang umalis ang dating may-ari. Kaya nga po, Lo eh. Pero bakit kaya dyan sila titira? Saka tignan niyo po oh. Parang iba po sila eh. Hayaan mo lang sila. Wala pa naman tayong alam tungkol sa kanila. Kaya wag muna nating husgahan. Masama ang ganon. Mabuti pa ay kumain na tayo kung meron ng agahan. Pupunta ako sa bukid para makakuha ng maiulam natin mamaya. Opo. Meron na po, Lolo. Sandali lang po at ihahanda ko na po. Mainam naman kung ganon. O ikaw dyan, Joey. Tigilan mo na yung paninilip mo dyan. Maghugas ka na ng kamay at kakain na tayo. Opo, Lolo. Umalis na si Tintin at si Lolo Martin sa harap ng bintana. Samantalang si Joey naman ay sumulyap muli sa bahay. Sa ikli ng oras na yon ay may nakita siyang nakatayo sa second floor. Nasa likod ng bintana. Hindi niya maaninag ang muka dahil sa lumang kurtinang nakasabit, pero tiyak niyang may nakatayo doon at nakatingin sa kanya. Napahinto si Joey, sandaling napatitig, tapos mabilis na nawala ang anino. Hala, ano yun? Tumingin siya ulit pero wala na siyang nakita. Inisip na lamang ng bata na guni-guni lang niya yun. Matapos kumain, nagpaalam na si Lolo Martin. Pupunta raw siya sa bukid para tignan ang mga pananim. Pagkaalis ng kanilang lolo, si Tintin ay agad na naglinis sa kusina. Samantalang si Joey naman ay sinubukang magpaalam sa kanyang ate kung maaari bang maglaro sa labas. Ay, hindi pwede. Tumulong ka muna sa mga ginagawa dito sa bahay. Ano ka ba? Hindi pwede yung ganyan ha. Puro ka laro eh. Ang laki-laki mo na. Ate naman eh, ngayon lang naman eh. Sige na ate, payagan mo na ako. Eh kasi ate, usapan namin nila Noel na maglalaro kami dun sa kanila. Tuloy, may pa-birthday daw yung pinsan niya. Kung gusto mo makapunta sa handaan, aba, tapusin mo muna yung inuutos ko sa'yo. Ano ba kasi yun ate? Magdamo ka dun sa may gilid ng bahay natin. Hanggang doon sa may likod. Mamaya na lang ate, promise. Nilinisin ko talaga yon. Ay nako, hindi pwedeng mamaya. Ngayon na. O siya, sige na. Kunin mo yung pantaba sa may ilalim ng lababo. Kailangan na yun malinisan dahil baka mamaya lamukin na tayo dito. Napabuntong hininga si Joey. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod sa kanyang ate Tintin. Kinuha niya ang pantabas ng damo at lumabas. Nakita niyang madamo na nga, lalo sa may gilid, sa malapit sa kanilang bakod. Tapos ay may mga nakita na din siyang naipong mga tuyong daon na nakakalat. Habang naglilinis, panay ang kanyang reklamo. Pambihira naman talaga oh.
Kahit naman maglinis ka na maglinis dito tutubo pa rin ng mga damo. Magkakalat pa rin ng mga damo dito. Ay, naku na lang talaga. Ilang sandali pa ay nawalan na ng gana si Joey. Hindi niya maintindihan kung bakit palagi na lang siyang inuutusan. Medyo masama ang loob niya na sa kabila ng pagpapaalam nitong may mahalagang lakad siya, ay ayaw siyang payagan na lumabas. Pero kahit mainit na ang kanyang ulo, patuloy pa rin siya sa pagtabas ng damo. Gusto niya nang matapos kagad yun para makalaro pa rin siya at makasama sa handaan. Maya-maya, may narinig siyang tinig. Hoy! Hoy, Joey! Napalingon siya. Nakita niyang papalapit si Noel, ang kaibigan niya sa kabilang kanto. Oy, Noel, ikaw pala. Oo, ako nga to. Ano pa bang ginagawa mo dyan? Di ba ngayon yung usapan nating maglaro dun sa bahay, tuloy makiki-birthday na tayo? Anyari? Ba't ka nagdadamo? Ayaw mo bang pumunta? Anong ayaw pumunta, Noel? Kanina ko pa nga gustong pumunta kaso pahamak tong si ate. Ayaw akong paalisin dito hanggat hindi raw to natatapos. Ganun ba? Basic lang yan. Wait lang tutulungan kita para matapos mo na kagad. Seryoso ka? Naku, salamat, Noel The best ka talaga. Talaga? Siyempre, di masaya kapag kulang tayo, no? Kaya bilisan na natin, tara! Nagkatawanan ang dalawa habang patuloy sa pagtabas ng damo. Kahit mainit at nakakabagot ang gawain, naging magaan ito dahil sa tulong at bulahan nilang magkaibigan. Muli ay nagkwentuhan silang magkaibigan. Joey, nakita mo na ba yung mga bagong lipat dyan sa tapat nyo? Oo, Noel. Nakita ko na sila. Balita ko, kakaiba daw sila. Oo, totoo yun, Noel. Lahat sila nakasuot ng itim na damit. Pati gamit nilang pinapasok sa loob ng bahay nila, puro itim lahat. O kung di naman itim, lahat ay madidilim ang kulay. Yun nga din ang narinig ko kanina Nakapagtataka na gusto nilang tumira sa haunted house na yun. Matagal nang pinamumugaran ng multo at engkanto ang bahay na yun, di ba? Kaya nga Noel, hindi kaya ano? Binitin mo pa Ano ba yung gusto mong sabihin? Wala. Baka mamaya, pag sinabi ko pagkalat mo Sus, sabihin mo na, kasi baka parehas din tayo ng iniisip. Alam mo ba, narinig ko kanina pinag-uusapan ng mga matatanda, nakakaiba daw ang kilos ng pamilya na yun. Baka raw baka mga magkukulam daw o kaya mga aswang. Aswang? Hala, nakakatakot naman yun. Hindi ko naman alam kung totoo yung sinasabi nila. Alam mo naman dito sa baryo natin, ang daming marites. Pero tol, totoo man o hindi, dapat mag-ingat tayo. Wala namang problema sa amin yun kung sakaling aswang man sila o mangkukulam. Nakalimutan mo yata, albularyo ang lolo ko, di ba? Ay, oo nga pala, no? Habang abala sila sa pagkikwentuhan at pagtatabas at pagbubunot ng damo, napansin nilang may nakatayo sa gilid ng bakod. Hindi kalayuan sa kanila. Isang bata, siguro ay nasa 5 taong gulang na batang lalaki. Isa ito sa mga kasama ng bagong lipat. Uy, Noel! Noel, tignan mo! Nakikinig yung bata sa may bakod, Napalingon si Noel. Nakita niya rin ito. Nakatayo lang ang bata, tahimik at nakatitig sa kanila. Hindi ito gumagalaw. Hoy! Hoy, bata! Anong ginagawa mo dyan? Ayaw sumagot baka bingi. Huwag mo nang kausapin. Bakit di natin kakausapin? Tignan mo naman kung paano niya tayo tignan, Lumapit si Noel sa may bakod. Nakipagtitigan ito sa bata. Hoy! Umalis ka nga dyan! Pero hindi pa rin gumagalaw ang bata. Ilang saglit pa, ngumisi ito. Nakangiti pero matalim ang kanyang mga mata at sapat na yon para kilabutan si Noel. Umatras ito at mabilis na bumalik sa tabi ni Joey. Tol, uwi na ako. Ha? Hindi pa nga tayo tapos Bahala ka na dyan, uwi na ako. Habol ka na lang dun sa may birthday yan. Hihintayin ka namin Nagmamadaling lumakad palayo si Noel. Naiwan si Joey na naguguluhan.
Napatingin siya ulit sa bata pero wala na ito sa pwesto. Parang bula itong biglang nawala. Hala, nasaan na yung bata? Bakit biglang nawala? Nasaan na yun? Iginala niya ang paningin pero ni anino ng bata ay hindi na nga niya nakita. Itinuloy na lang niya ang kanyang pagdadamo. Nang matapos sa gilid, tumuloy na siya sa likod. Konti na lang ang natitirang damo doon kaya nagmamadali siyang tapusin ito para makalapit na rin sa kanyang ate at ipakitang tapos na siya. Habang nagtatabas, napansin niya sa may paanan ng puno ng bayabas ay may nakita siyang isang mataas na punso. May punso. Ito kaya yung bahay ng duwende na nakita ko? Lumapit siya, tinitigan ito ng maigi. Malaki ito, halos kasing taas ng kanyang hita. Maayos ang hugis, parang sadyang binuo. Pero kung bahay ito ng duwende, paano sila nagkakasya dito? Saka saan sila pumapasok? Wala naman akong makitang pintuan o kaya butas. Umikot-ikot siya sa paligid ng punso. Inaasahang baka may makitang maliit na butas, bitak o lagusan, pero wala talaga siyang makita. Naalala niya ang palaging paalala ng kanyang lolo, maging maingat sa punso. Huwag gagalawin, huwag iihian. Biglang napangiti si Joey nang maalala ang sinabing yun ng kanyang lolo. Ibinukas niya ang kanyang zipper at umihi. Sige nga, tignan nga natin kung talagang may magic ka. Habang umiihi siya, may napansin siyang isang bagay sa ibaba ng punso. Parang may kumikislap. Agad niyang isinara ang zipper at yumuko. Doon niya nakita ang isang kakaibang bagay na bahagyang nakabaon sa lupa. Inusisa niya ito. Pinagpag ng konti gamit ang kamay. Inalis niya ang mga batong nakadagan at nakaharang. Isang maliit na bagay yon na matigas, makintab at kulay ginto. Maliit lang ito, halos kasing haba ng isang dangkal at kasing taba ng kanyang hinlalaki. Pinulot niya ito. Para itong hugis maliit na baston. Sa dulo nito na parang hawakan ay may maliit na bilog na tila mata. Hala, ano to? Ang ganda naman. Pinunasan niya ito gamit ang laylayan ng kanyang damit. Maingat niyang tinanggal ang ilang putik na nakadikit dito. Habang pinupunasan niya, lalo itong kuminaw. Napalingon siya sa paligid. Tahimik, walang ibang tao sa bakuran nila. Wala ring nakakita sa kanya. Wala naman sigurong masama kung kukunin ko to. Baka may nakahulog nito dito. Kung may maganap, edi ibabalik ko. Maraan niyang isinuksok ang maliit na bagay na yon sa bulsa ng kanyang short. Kanino kaya to? Napakaburaraan naman ng may-ari nito. Alangan naman kay Lolo. Hindi kay Lolo to. Alam ko lahat ng gamit ni Lolo eh. Hindi sa kanya to. Ay nako, bahala na nga. Napatingin siya sa punso. Joey, hindi ka ba tapos dyan? Ay ate, patapos na po. Konti na lang. O sige na, ayos na yan. Maligo ka na. Payag na ako makipaglaro ka. Halos patalon-talon pan lumapit siya sa kanyang ate na nasa tapat ng pinto ng kusina nila. Aba, biglang saya. O siya, pag nakipag-birthday ka, balutan mo ako kapag may Shanghai ha. Hala si ate, kailan ka pa naging si Sharon? Nakakahiya yun. Kung gusto mo, halika na, sumama ka na rin sa akin. Naku, wag na. Ang dami ko pang gagawin dito eh. Tsaka, baka ako pang mahiya sa'yo doon. Puro bata yun, no? Baka isipin ng mga kalaro mo, may nanay kang bantay. Hindi sige na ate, sumama ka na. Wag na. Sige na, maligo ka na bago ka pumunta doon. Amoy araw ka na eh. Ay, grabe naman si ate. Sige na nga, maliligo na nga ako. Agad na pumasok si Joey sa loob ng kanilang bahay. Mabilis ang kilos at halatang sabik. Habang nasa banyo, panay ang kanta niya. Masaya siya at sa wakas ay makakalabas na rin siya para maglaro at makipag-birthday. Si Tintin naman
ay naiiling na lang habang pinupunasan ng mesa. Natatawa siya sa kanyang kapatid at sa simpleng kaligayahan nito. Makalipas ang ilang minuto, lumabas na si Joey, suot ang paborito niyang t-shirt at shorts. Ate, alis na ako ah. Salamat sa pagpayag. O sige, mag-iingat ka ha. Huwag ka magpapaabot ng gabi. Mapapagalitan ka na naman ni Lolo. Opo, promise. Bye-bye ate. Tumakbo na si Joey palabas ng bahay. Nakita niya muli ang batang nakatingin sa kanila kanina ni Noel. Nakaupo ito sa ilalim ng puno at may kung anong nilalarong bagay sa kanyang mga kamay. Hindi naman siya pinansin ng bata, kaya tuloy-tuloy lang siya na nilampasan ang bata. Ngunit sa kanyang pagtalikod, sinundan ito ng tingin si Joey hanggang sa ito ay mawala sa paningin. Mabilis na lumipas ang maghapon. Halos hindi na malaya ni Joey ang oras. 5:00 na nang siya ay nakauwi. Pagpasok niya sa bahay nila, nakita niyang nag-uusap ang kanyang ate at ang kanyang lolo Martin. Parehong seryoso ang muka ng mga ito. Napansin din niya ang mga gulay sa ibabaw ng lamesa. May talong, sitaw at pechay. Nakita niyang hindi maganda ang mga dahon, may butas-butas at ang mga bunga ay maliliit at kulubot. Biglang napatingin sa kanya ang kanyang ate Tintin. Joey, mabuti naman at dumating ka na. Opo ate, eto po. May balot pa nga po akong spaghetti at saka lumpia para po sa inyo ni Lolo. Nilapag niya ang dalang pagkain sa lamesa at naupo. Narinig niyang napabuntong hininga ang matanda. Lolo, okay lang po ba kayo? Hindi masyado, apo. Nasira kasi ang mga tanim natin. Po, nasira po? Paano po nasira? Ewan ko, parang biglang natuyo. Kahit regular naman ang pagpapatubig at pagdidilig, ang daming insektong sumisira sa mga pananim. Hindi lang sa dahon, kundi maging sa mga ugat dinadali nila. Sayang naman po talaga. Ang ganda pa naman ng mga tanim niyo dati. Pag ganyan, baka kapusin tayo sa pagkain at pera ng ilang buwan. Hindi na pambenta ang mga ani natin. Naku po, paano na po yun, Lolo? Huwag na po kayo masyadong mag-isip, Lo. Baka makasama pa po yan sa inyo Kung kukulangin tayo sa panggastos, ayos lang naman po sa amin ni Joey na mag-ulam ng kahit na ano. Opo, Lo. Basta may toyo at mantika, ayos na po yun. Sigurado ba kayo? Kaya nyo mag-ulam ng sardinas sa araw-araw o kaya ng tuyo? O itong mga kulubot na gulay? Hay nako, buhay talaga ng tao. Kahit may inaalala, napangiti pa rin ang matanda. Natutuwa siya dahil marunong umunawa ang kanyang mga apo, lalo na sa mga pagkakataong tulad noon. Ayos lang yan, Lo. Makakaraos din po tayo. Lalo na kapag nakapasok na po ako sa trabahong ina-applyan ko. Makakatulong na po ako sa mga gastusin natin dito sa bahay. Anong trabaho? Di ba't sabi mo, isang semester na lang gagraduate ka na? Opo, Lo. Pero kailangan ko rin tumulong Ayoko rin po na palagi po kayo nag-iisip ng problema. Tintin, apo. Ayokong tumigil ka sa pag-aaral. Mas importante na makatapos ka. Sayang lahat ng pinaghirapan mo kung hindi mo tatapusin. Ako na ang bahala sa mga gastos. Kahit mabaon pa ako sa utang, gagawin ko. Basta't makapagtapos ka lang, iya. Pero, Lo... Makinig ka sa akin, apo. Edukasyon ang puhunan mo sa buhay. Hindi habang buhay nandito ako. Kapag may diploma ka na, mas malaki ang tsansa mong makahanap ka ng matinong trabaho. Huwag mong sayangin ang pagkakataon, iya. Opo, Lo, naiintindihan ko po. Tatapusin ko na lang po muna ang pag-aaral ko. Mabuti naman kung ganon. Huwag mong intindihin ang gastos dito sa bahay. Basta't pagtuunan mo ng pansin ang pag-aaral mo, tuparin mo ang mga pangarap mo, apo. Tumango si Tintin. Tahimik lang si Joey sa gilid. Tila nag-iisip. Nakatingin lang siya sa muka ng lolo at ate niya. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon nila sa pagkakataong yon. Lolo, ako po.
Habang bakasyon, pwede po ako magbenta ng mga bote at lata para kahit paano po may dagdag na pera po tayo. Nako, kayo talagang mga apo ko. Wag na. Mabuti pa tulungan mo na lang palagi ang ate mo sa mga gawaing bahay. Wag mo na munang pansinin ang problema ng matatanda. Masyado ka pang bata, apo. Pero gusto ko din po makatulong, Lo Ayoko pong nakikita kayo na malungkot. O sige na, hindi na ako malulungkot. Masaya ako dahil kahit mahirap ang buhay, nandiyan kayo ng ate mo. Wala na akong hihilingin pa, kundi ang mapabuti ang kinabukasan yung dalawa. Sus, sige na nga. Ang drama naman natin. Akin na nga yung bitbit mo. Mukhang masarap to Mabuti at nakapag-uwi ka. Ibinigay po sa akin yan ng mama ni Noel, ate. Ibigay ko daw po sa inyo ni Lolo. Nagpasalamat ka naman ba sa kanya? Ha? Naku, Lolo, itong apo mo, hindi na marunong magpasalamat. Hay, apo, mali yun. Kapag may blessing, anong gagawin? Dapat po palagi pong mag-thank you. Tandaan mo palagi yon. Kung may biyaya, malaki man o maliit, dapat ay marunong tayo magpasalamat. Opo, tatandaan ko po, Lo. Hindi na po mauulit. Hayaan po ninyo. Kapag makita ko po ang mama ni Noel, sasabihin ko po sa kanya na maraming salamat po. Inihain na ni Tintin ang merienda at masaya nilang pinagsaluhan ng kanyang lolo ang inuwing pagkain ni Joey. Sana mayaman na lang kami. Sana meron akong magic na pwede akong gumawa ng pagkain o kaya pera. Napatingin ng matanda sa kanyang apo nang marinig ang sinabi nito. Hindi kailangan ng magic, apo. Ganito talaga ang buhay. Minsan umaangat, minsan naman ay bumabagsak. Pero ito'ng tatandaan yung dalawa. Hindi tayo susuko kahit na ano pa ang pagsubok ng buhay. Tama, basta magkakasama tayong tatlo. Walang hindi kakayanin. Lolo, promise po pag lumaki po ako na po magpapaaral kay ate. Ako na rin po ang bibili ng lahat ng kailangan natin. Bibilan po kita ng bahay na may rep. Yung tulad po sa bahay ni Noel, yung punong-puno po ng pagkain. Napatingin ang maglolo at ate sa kanya. Hindi nila napigilang ngumiti sa sinabi ng bata. Nagkatawanan silang tatlo. Saglit man ang sandaling yon, napawi ang bigat ng mga problema. Kinagabihan, nang nakahiga na si Joey sa silid nila ng matanda, bigla niyang naalala ang maliit na baston na kanyang napulot. Naku, saan ko nga ba yun nilagay? Tumayo si Joey at sinimulang magkalkal sa mga maruruming damit niya. Hinanap niya ang short na suot niya kanina. Ano bang hinahanap mo dyan, apo? Hindi agad siya umimik. Hindi rin alam ang isasagot kung sasabihin ba niyang may napulot siyang isang makinang na bagay. Naglalaro sa isip niya na pwede itong ipakita sa kanyang lolo at baka sakaling pwedeng ipagpalit ng pera para may pambili sila ng masarap na pagkain at pang tuition ng kanyang ate. Hoy, Joey! Ba't di mo ako sinasagot? Ano ba kasi ang hinahanap mo? May napulot po kasi ako kanina, Lo Hinahanap ko po. Ganun ba? Ba't mo naman pinulot? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang basta-basta nangunguha o maski pumulot ng mga bagay na hindi sa'yo? Kahit mukhang walang may-ari, kung hindi sa inyo huwag niyong pakikialaman. Isusoli ko na lang po, Lo. Ano ba kasi yon? Ano po? Laruan po, Lo. O sige, pagkatapos mong hanapin matulog ka na rin ha. Inaantok na ako. Mauna na ako matulog. Sige po. Good night po, Lo. Pagkatapos pumikit ang mga mata ng kanyang lolo, ay sakto namang nakita niya na ang makinang na bagay. Pinagmasdan niya itong mabuti at nang matapos, muli niyang ibinulsa ang baston. Hindi niya kayang sabihin ang totoo sa kanyang lolo. Matulog ka na, Joey! Ano ba? Matulog na! Bawal magpuyat! Opo, matutulog na po. Nahiga at pumikit na siya, ngunit makalipas ang ilang minuto,
Hindi pa rin siya dalawin ng antok, samantalang ang kanyang lolo ay malakas na ang hilik. Ilang beses niyang sinubukang tumagilid, tumihaya, pero wala pa rin. Ilang sandali pa ay bigla siyang nakarinig ng munting kaluskos mula sa kanilang kusina. Para bang may tao. Dahan-dahan siyang muling bumangon. Lumapit siya sa may pintuan na nahaharangan ng kurtina. Madilim ang kusina, pero may naaaninag siyang konting galaw. Hindi malinaw, pero sigurado siyang may gumagalaw. Hanggang sa may narinig siyang matinis na tinig. Naku, saan kaya napunta yun? Malalagot ako sa tatay ko kapag di ko nahanap yun. Inakala niyang magnanakaw ito, kaya agad niyang sinubukang gisingin ang kanyang lolo. Lo, gising! Lo, may tao po sa kusina! Hindi pa rin nagising ang kanyang lolo, kaya sinubukan niyang yugyugin ito sa balikat. Nagmulat ng mga mata ang matanda. Agad naman niyang sinenyasan na huwag maingay at itinuro ang labas. Pabulong silang nag-usap. Ano bang meron, ha, Joey? Lo, may tao po sa kusina. Kanina pa po yun, paikot-ikot siya. Narinig ko po parang may hinahanap. Baka po magnanakaw. Paanong magnanakaw? Eh wala naman siyang mananakaw dito sa atin. Sandali, ang ate mo. Kaagad na bumangon si Lolo Martin nang maalala ang kanyang dalagang apo. Mabilis niyang pinulot ang kanyang itak na nakalagay sa tabi ng pintuan nila. Lumabas siya upang tiyakin ang seguridad nila. Dahan-dahan silang pumunta ng kusina at bigla nilang sinindihan ang ilaw. Ngunit wala silang nakitang tao doon. Agad na sinilip din ni Lolo si Tintin, pero tulog ito. Muli itong bumalik ng kusina. Wala po, Lolo. Baka po, multo po yung narinig ko kanina. Hindi, apo. Kasi mukhang may pumasok talaga dito. Tignan mo ang pintuan natin dito sa likod. Nakabukas. Eh, sinara ko to kanina. Nakakatakot naman po kung may magnanakaw. Alam niyo, narinig ko talaga kanina na malalagot daw siya sa tatay niya kapag hindi niya nahanap ang bagay na yon. Hindi agad sumagot si Lolo Martin sa sinabi ng apo. Nag-isip ito saglit. Tinignan niya ang kanyang apo. Napansin niya ang tensyon sa mukha ng bata. Isasara ko na lang ang pinto at pagkatapos nun matulog na tayo ulit. Pagbalik nila ng silid, hindi na nakatulog ng maayos si Joey. Nakahiga siya pero gising ang isip. Paulit-ulit sa kanyang tenga ang boses na narinig niya. Inilabas niya ang baston na nasa kanya. Hindi kaya ito ang hinahanap niya? Muli niyang ibinalik sa kanyang bulsa ang baston at sinubukang pumikit. Pero sa mismong pagpikit niya, pakiramdam niya ay parang may humila sa kanya pababa. Para siyang nahulog. Pagmulat ng kanyang mga mata, hindi na banig ang kanyang hinihigaan, kundi lupa na. Napagtanto niyang nasa ilalim siya ng bahay nila. Nasa silong siya. Hala, bakit nandito ako? Anong ginagawa ko dito sa silong? Agad siyang tumayo, pero napansin niyang mababa lang ang silong. Napilitan siyang yumuko habang gumagalaw. Sinubukan niyang sumigaw. Lolo! Lolo! Ate! Pero walang sumasagot. Maya-maya, may lumitaw na nilalang sa harapan niya. Maliit ito, parang batang 2 taong gulang. Kayumanggi ang balat, parang lupa. Matulis ang tenga, malaki ang mata at may makapal na kilay. Suot nito ay kulay berdeng bag na parang gawa sa dahon. Nakatitig ito sa kanya na walang emosyon. Nasa iyo ang baston. Nakita ko kanina. Nilagay mo sa bulsa mo. Akin na yan. Sandali lang. Bakit ko naman ibibigay sa ito? Sa'yo ba to? Hindi sa akin. Pero sa tatay ko yan. Hinahanap na niya kaya kailangan ko nang maibalik yan sa amin. Ba't mo ba kasi kinuha? Bakit mo ninakaw? Hoy, hindi ko to ninakaw Napulot ko lang to. Sinungaling ka. Ibalik mo yan sa akin. Ibalik mo yan. Eh kung ayoko, nagbibintang ka. Di mo naman alam ang nangyari. Kung tutuusin, ikaw ang may kasalanan nito kasi burara ka. Gusto mong parusahan kita?
Baka gusto mong isara ko yung bibig mo para hindi ka na makapagsinungaling. Eh di gawin mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Pagagalingin ako ng lolo ko. Magaling siyang albularyo, kaya matutulungan niya ako. Hindi ba't kilala mo si Lolo Martin? Oo, kilala namin siya. Kaibigan siya ng tatay kong duwende. Kung ganun, kapag sinaktan mo ako, malalagot ka sa tatay mo. Oh, heto na. Susoli ko na sa'yo. Napulot ko lang naman talaga yan eh. Inisip kong mahalaga ang bagay na yan kaya kinuha ko para maibalik kapag may naganap. Pero hindi tama yun. Masamang kumuha ng hindi iyo. Pero hindi ko naman kinuha yan para ang kinin eh. Wala naman akong balak na itago at gawing akin yan. Kaya nga sinoli ko na sa'yo eh. Kung ayaw mo edi itatago ko na lang ulit. Huh? Sige na nga. Bigay mo na. Inabot ni Joey ang maliit na baston kay Buknoy. Dahan-dahang kinuha yon ng diwende gamit ang dalawang kamay. Nang hawakan niya, bigla itong kumislap. Isang maputing liwanag ang bumalot sa katawan ng diwende. Nagsimula sa paa hanggang sa ulo. Teka! Ano nangyayari sa'yo? Hindi sumagot si Buknoy. Nakatingin lang siya sa baston, tila may ibinubulong. Ilang saglit lang, unti-unti nang naglaho ang katawan ni Buknoy. Oy, teka lang! Saan ka pupunta? Lumingali nga si Joey. Wala na ang diwende. Ang lahat ay bumalik sa normal. Maliban na lang sa naroon pa rin siya sa ilalim ng madilim na silong. Ano yun? Magic? Oo, magic nga! Ang galing! Bigla siyang nawala na parang bula! Mabilis siyang gumapang palabas ng silong. Sa likod siya dadaan para makapasok sa loob ng kanilang bahay. Oo nga pala, naisara pala yung pinto ni Lolo kanina. Paano na kaya? Hay nako, bahala na nga. Doon na lang ako kakatok. Baka sakaling magising si Lolo o kaya si ate. Nang pupunta na siya sa likod, may napansin siyang kakaibang liwanag sa may tabi ng bayabas. Napagtanto niyang naroon ang punso ng mga diwende. Nagtago siya sandali. Nakita niyang naroon ang diwende nakatayo sa tabi ng punso habang hawak ang baston. Maya-maya pa ay nakita niya na itinaas ng nilalang na yun ang isang paa niya sa ibabaw ng punso at sa isang iglap ay nawala ito. Napabilib si Joey. Wow! Ang astig nun ah! Ganun pala sila pumasok sa bahay nila. Lumapit siya sa punso. Ginawa niya ang ginawa ng diwende. Inilapat niya ang isang paa sa ibabaw. Biglang may nakakasilaw na liwanag. Nang muling dumilat si Joey, nasa ibang lugar na siya. Ang paligid ay kumikinang dahil ang lahat ng nakikita niya ay gawa sa ginto. Kumikinang ang buong paligid. Naglakad-lakad siya sa paligid. Nakita niya si Buknoy na iniaabot ang baston sa isang matandang diwende. Nakasalamin ito. Maputi ang buhok at nakasuot ng puting balabal. Ang baston ay hindi na maliit nang hawakan ng matandang diwende. Naging kasing laki ito nang humahawak. Naging isang normal na baston na yari sa ginto. Maya-maya pa ay biglang nagkagulo. May mga nagsisigawang mga nilalang, nagtatakbuhan. Parang may digmaang bigla na lamang sumiklab. Tumayo siya ng tuwid at napagtanto niyang isa siyang mistulang higante roon. Biglang may tumusok sa paa niya nang tignan niya para itong maliit na palaso. Aray! Aray, ang sakit! Pagtingin niya, pinaulanan siya ng mga maliliit na palaso mula sa mga itim na diwende. Hinugot niya ang mga palaso, isa-isa at itinapon. Ibinato niya ito pabalik sa mga diwende. Tumayo siya ng tuwid at ipinakita ang malaki niyang katawan sa mga ito. Nagsiatrasa ng mga itim na nilalang. Halatang natakot sila kay Joey. Hindi nila sukat akalaing may mas malaki sa kanila roon. Pagkatapos ng kaguluhan, lumuhod sa harap niya ang mga puting diwende. Ang ilan ay yumuko, ang iba nagtaas ng kamay. Lumapit si Buknoy. Salamat sa ginawa mo. Hindi ko inaasahan na tutulungan mo kami sa biglaang pagdating ng panganib. Ah, yun ba? Wala yun.
Ayoko lang na nanonood ako kapag may inaapi. Ako nga pala si Buknoy. Ikaw si Joey, di ba? Teka, kilala mo na ako? Siyempre, lagi naman ako sa paligid eh. Naririnig ko kayo kapag nag-uusap at nakikita halos araw-araw. Talaga? Wow, ang galing naman. Sandali, ba't ka nga pala nandito? Paano ka nakapasok dito sa kaharian namin? Nakita kasi kita kanina. Ginaya ko lang yung ginawa mo. Ginaya mo lang? Abat, ang tapang mo rin ah. Hindi basta-basta nakakapasok dito mga tulad mo. At saka, delikado yung ginawa mo, hindi mo ba alam yon? Curious lang kasi ako eh. Ang astig kasi nung ginawa mo. Ipinato mo lang yung paa mo tapos bigla ka nang nawala. Di ko naman akalaing mapupunta ako rito. Hindi ganun yon. Kahit gayahin mo pa ang ginawa ko, kung normal ka lang na tao, hindi ka makakapasok dito. Ha? Anong tingin mo sa akin? Abnormal? Ang ibig ko sabihin, special ka. Teka, hindi ko maintindihan kung anong sinasabi mo eh. Hayaan mo na nga lang, Joey. Huwag mo nang intindi ng sinabi ko. Nilingon ni Buknoy ang kanyang ama. Tahimik lang itong nakatingin kay Joey. Lumapit ito sa kanyang ama. Nag-usap sila ng mahina. Hindi marinig ni Joey ang usapan ng mag-ama. Maya-maya ay nakita niyang tumango ang matandang diwende. Hindi nagtagal, ang matandang diwende ay kinausap ang kanyang mga kasama at pagkatapos ay lumakad na sila palayo. Nilingon pa ito ni Joey at ngumiti bago umalis. Naiwan silang dalawa ni Buknoy. Naglakad ito pabalik. Ba't mo sila pinaalis? Ihahatid na kasi kita sa inyo. Hindi ka pwedeng magtagal dito. Baka mamaya mag-alala ang lolo mo eh. Ha? Saglit pa naman akong umalis, di ba? Kahit na, siya nga pala. Salamat sa pagliligtas talaga sa amin ha. Alam mo, mabuti na lang at isinuli mo ang baston ng tatay ko. Yun lang ang konting panahon na wala dito sa kaharian namin ng baston ay sinubukan na kaming salakayin ng mga itim na diwende. Talaga? Ganong kahalaga ang bagay na yun dito? Kapag hawak yun ni tatay, wala makakapasok dito sa kaharian namin. Para yun sa proteksyon namin lahat. Hindi lang yung basta baston. Yun ang tagapagpanatili ng balanse dito sa mundo namin. Kapag nawala yun, unti-unting humihina ang depensa ng kaharian namin. Ganun ba yun? Kaya kayo siguro sinugod kanina. Ang dami niyong kalaban eh. Oo, tama ka. Akala namang itim na diwende, wala na kaming panlaban. Kaya sinamantala nila. Mabuti na lang at naibigay ko kagad kay tatay ang baston. At ikaw, mabuti na lang at dumating ka at naitaboy mo kagad sila. Kung hindi, baka tuluyan nilang napasok at masakop na ang aming kaharian. Ang galing naman. Gusto ko rin magkaroon ng ganong klaseng baston. Yung bang magagamit kong panlaban saka pantaboy sa mga masasamang tao o kaya ng mga aswang? Ano sabi mo? Aswang? Bakit? May aswang ba sa baryo nyo? Hindi ko alam, Buknoy eh. Pero meron kasi kaming pinagsususpetsahan na bagong salta sa baryo namin. Natatakot nga ang mga kalaro ko eh. Sabi nila baka aswang daw. Kung ganon, ay kailangan mo nga talaga ng proteksyon. Sandali lang ha. Dito ka lang. Hintayin mo ako. Tumakbo si Buknoy palayo. Nagtaka si Joey. Pero sinunod niya ang sinabi ng kanyang bagong kaibigan. Pinagmasdan niya ng maigi ang paligid habang naghihintay. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyayari. Na naroon siya sa isang mahiwagang lugar at ang kausap niya ang isang totoong diwende. Maya-maya pa bumalik si Buknoy. May hawak na itong bagay na nakabalot sa telang kulay abuhin. Oh, heto. Ano to, Buknoy? Baston yan. Para sa'yo. Ha? Bakit ibinibigay mo ulit sa akin tong baston? Paano kung magkaroon ulit ng digmaan dito? Hindi naman yan yun. Iba to. Ang bagay na ito ay replika lang ng totoong baston ng tatay ko. Pero may kapangyarihan din to. Hindi ito kasi lakas ng totoong baston. Pero sapat na para sa proteksyon mo. Magagamit mo ito kapag nasa panganib ka.
Pero sana gamitin mo lang kung kinakailangan ha. Hindi to laruan. Totoo to? Sa akin na talaga tong basto na to? Oo nga. Pero tandaan mo ang mga babala ko. Huwag mo itong ipapakita sa iba. Huwag mong ipagyayabang. At higit sa lahat, huwag mo itong gagamitin sa masama. Sige, sige. Promise. Salamat talaga sa'yo, Buknoy ha. Dahan-dahang binuksan ni Joey ang tela. Tumambad sa kanya ang maliit na baston na gawa sa makintab na metal na nababalutan ng ginto. Magaan ito pero ramdam ni Joey na may kakaibang lakas sa loob nito. Huwag mo nang subukan dito. Hintayin mong makabalik ka sa mundo mo. Pero kapag may naramdaman kang panganib, hawakan mo lang yan at banggitin ang salitang tanggol. Saka mo ituktok ng 3 beses sa anumang bagay na gawa sa kahoy. Tanggol? Ayos ah. Parang pangalan ng isang action hero ah. Hindi ko alam yon, pero tulad na sinabi ko kanina, gamitin mo lang kapag kailangan ha. At bantayan mong mabuti. May mga nilalang na gustong maagaw ang mga gamit na may kapangyarihan. Naku, iingatan ko talaga to, Buknoy. Promise. Mabuti. Tapos isa pa. Bumalik ka na sa inyo ha. Baka hanapin ka na ng lolo mo eh. Tsaka wag mong sasabihin na dito ka galing. Nagagalit na naman sa amin yun eh. Hehe. Naku, pagpasensyaan nyo na lang si Lolo. Ganun lang talaga yun. Pero mabait yun. Oo, alam ko naman yun. Pero kasi, mas istrikto pa siya sa tatay ko eh. Nakakatakot kapag nagagalit. Ha? Ganun ba? O sige na, tara na. Ihahatid na kita para makauwi ka na. Sige, Buknoy. Salamat ulit ha. Hindi ko kakalimutan to. Ingat ka, Joey. At huwag mong kakalimutan ng mga sinabi ko. Tumango si Joey. Nasa gilid na sila ng palasyo kung saan may bilog na bato sa saig. Ito raw ang daanan pabalik sa mundo ng mga tao. Ngumiti si Buknoy at lumapit sa kanya. May iniabot itong isang maliit na bag na kulay kayumanggi, parang gawa sa balat ng hayop. Maliit lang ito, kasya sa palad, pero may tali para maisabit o maibulsa. Heto, kapag may kailangan ka, kahit pagkain, tubig o kahit simpleng tulong, alugin mo lang ito at banggitin sa isip mo ang gusto mo. Pero wag mo tong abusuhin, ha? Ha? Teka. Ba't mo ko binibigyan ng ganito? Regalo namin yan sa'yo dahil sa pagtulong mo sa amin laban sa mga itim na duwende. Regalo? Kung ganun, salamat. Wow! Pangako, iingatan ko talaga ang bagay na to, Buknoy. Salamat ha! Ibinulusan ni Joey ang mga bagay na ibinigay sa kanya ng bagong kaibigan. O ano, Joey? Handa ka na ba para umuwi? Sige, Buknoy. Handa na ako. Tumango si Buknoy. Ipinatong nito ang kamay sa balikat ni Joey. Muli, isang nakakasilaw na liwanag ang muling lumitaw. Napapikit ang bata. Pagkamulat ng kanyang mga mata, wala na sa tabi niya ang kanyang lolo. Maliwanag na, umaga na. Nakahiga siya sa kanyang banig, sa sariling silid. Tinignan niya ang kanyang sarili, parang wala namang nangyari. Ano yun? Panaginip lang ba ang lahat ng yun? Agad niyang kinapa ang kanyang bulsa at naroon ang mga bagay na binigay sa kanya ng duwende. Hala! Totoo! Nanggaling nga talaga ako sa kaharian nila. Biglang bumukas ang kortina. Joey? Napabalikwa si Joey sa gulat. Biglang lumapit ang kanyang ate at niyakap siya ng maigpit. Napansin ni Joey na nanginginig ito. Akala ko wala ka na, Joey. Ilang araw ka na naming hinahanap. Hindi na nagpapahinga ang lolo. Grabe ang OA naman sa 3 araw, ate. Ano nawawala nandito lang naman ako natutulog. Hindi pa siya tapos magsalita ay narinig nilang dumating ang kanilang lolo Martin. Pagkakita kay Joey, natigilan ito at nanlaki ang mga mata. Joey, apo! Lolo! Mabilis na lumapit ang matanda at niyakap ang bata. Tahimik lang ito saglit. Halatang hindi makapaniwala. Salamat sa Diyos! Salamat at ligtas ka, apo! Ngunit ilang segundo lang ang lumipas. Biglang nagbago ang reaksyon nito.
Saan ka ba galing? 3 araw ka nawala. Lintik kang bata ka. Po, wala po akong pinuntahan, Lo. Nandito lang po ako sa kwarto natin. Hindi naman po ako umalis eh. Nandito ka lang. Bakit putikan yung mga paa mo? Hindi na nakaimik si Joey. Napayuko ito. Kinakabahan. Huminga siya ng malalim. Tapos ay tumango. Lolo, may aaminin po ako. Napatingin si Tintin sa kanya. Tahimik ito, pero halatang naguguluhan pa rin. Totoo pong umalis ako, Lo. Pero hindi ko naman po sinasadya eh. Dinala po ako ng diwende sa kaharian nila. Akala ko po saglit lang yun eh. 3 araw po pala ako nawawala. Ano ka mo? Sumama ka sa kaharian nila. Opo, alam ko po mahirap paniwalaan. Pero totoo po yun, Lo. Napailing si Lolo Martin. Tumahimik ito sandali. Apo, sana sinabi mo kagad ang totoo. Hindi ko naman sana ikagagalit yan. Kaibigan ko mga diwending yon noon pa. Pero hindi ibig sabihin nun ay pwede ka na lang basta-basta sumama kung saan-saan. Lalo na kung hindi ka nagpapaalam. Pasensya na po, Lo. Hindi ko po talaga alam na ganun po mangyayari. O sige na, huwag mo nang uulitin na. Huwag ka na magsisinungaling dahil masama yan. Kaya nga naman, Joey. Mahal ka namin at nag-alala kami ng gusto sa'yo. Tama. Lalo na ngayon at kalat na sa ibang barangay ang balita tungkol sa mga umaatake raw na aswang. Ilang kabataan na nabiktima. May mga natatagpo ang bangkay, nawakwak ang tiyan, at nawawala ang mga lamang loob. Hala, totoo po ba yun, Lolo? Oo, Apo. Hindi lang isa ang biktima. 3 na natagpuan sa iba't ibang lugar. Kaya ganun na lamang ang pag-aalala ko. Nang bigla ka nawala, akala ko naging biktima ka na rin ng aswang. Pasensya na po, Lo. Hindi ko po sinasadya na mag-alala kayo. Hindi na po talaga mauulit. O sige, patatawarin kita ngayon. Pero makinig kayong mabuti sa sasabihin ko. Kailangan na nating magdoble ingat. Totoo man o hindi ang mga bali-balita tungkol sa aswang, mas mabuting handa tayo. Huwag na huwag kayong lalabas ng bahay nang hindi nagpapaalam, lalo na kapag gabi. Opo, Lolo. Di na po ako gagala. Pagkatapos ng usapan nilang 3, tahimik na naupo si Joey sa sala, habang abala naman ang ate niya sa paghahanda ng kanilang almusal. Si Lolo Martin naman ay naupo sa balkon at naupo sa silyang gawa sa kahoy. Nakatulala ito at nakatingin na nasa tapat ng bahay. Tila nag-iisip ng malalim. Dumukot siya sa bulsa. Kinapa niya ang maliit na bag na ibinigay sa kanya ng kaibigang diwending si Buknoy. Pinisil niya ito ng marahan. Napatingin siya kay Lolo Martin. Gusto niya sanang sabihin pa ang ibang nangyari sa kaharian ng mga diwende, pero pinili na lamang niya na manahimik. Nagdesisyon siyang itago muna ang natanggap niyang regalo. Pagsapit ng gabi, tahimik ang paligid tulad ng dati, hanggang sa may narinig silang malakas na sigaw mula sa labas at humihingi ito ng tulong. Napabalikwas si Lolo Martin. Tumayo ito kagad at pinulot ang kanyang itak. Mga pasaway! Sinabi ko na nung una pa na wag nilang idadamay ang baryo sa kademonyoan nila! Napatitig si Joey sa kanyang lolo. Narinig niya ang mga mura nito habang palabas ng bahay. Lolo, saan po kayo pupunta? Makikipagtuos ako sa mga aswang na yon. Kailangan tapusin ang kalokohan nila, Joey. Huwag kang lalabas. Dito lang kayo ng ate mo. Maliwanag ba? Paglabas ng matanda, mabilis siyang sinundan ni Joey nang di niya namamalayan. Si Tintin ay masarap na ang tulog sa kabilang silid. Tahimik siyang naglakad. Sinundan ng matanda hanggang sa makarating sila sa isang madilim na bahagi ng baryo kung saan may isang malaking puno sa gilid ng kalsada. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Joey nang makita niya ang bangkay ng isang bata na nilalantakan ng isang batang aswang. Hayop kayo! Bakit nyo ginawa to? Sinabi ko na sa inyo, wag nyong idadamay ang baryo. Pinakiusapan ko na kayo, pero binaliwala nyo. Magbabayad kayo! Mga demonyo kayo!
Biglang gumalaw ang mga daon sa itaas ng puno. Tumalon mula sa itaas ang 4 na nilalang. Isa-isang bumagsak sa lupa at pinalibutan nila ang matanda. Nakatago sa likod ng isang puno si Joey. Nanginginig siya, natatakot sa kanyang mga nakikita. Ang mga nilalang ay mapuputla. Mahahaba ang mga kuko, may matutulis na ngipin at may mga matang purong itim ang kulay. Ay, sino ka para takutin kami? Isa ka lang albularyo na napaglipasan na ng panahon. Wala kang laban sa amin, tanda! Huwag niyo akong ismulin! Kahit matanda na ako, kayang-kaya ko kayo! Ipagtatanggol ko ang baryo ko! Mga hayop kayo! Mananagot kayo! At sa palagay mo, kaya mo kami? Hindi mo kami mapipigilan, tanda! Kung gusto naming mambiktima dito, wala ka magagawa! Hindi mo kami mapipigilan! Tumawa ang iba pang mga aswang. Isa sa kanila ang sumugod at hinampas si Lolo Martin. Nakailag naman ang matanda pero nahagip ang braso niya ng matulis na kuko at dumugo ito. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya mong itagal, tanda! Sumugod ang isa pang aswang. Nakailag ulit si Lolo Martin at gumanti ng taga. Tinamaan ang isa sa balikat. Napasigaw ang aswang pero agad din naman itong gumaling nang dilaan ng isang aswang ang sugat. Habang pinagtutulungan ng mga aswang ang kanyang lolo, hindi na nakatiis si Joey. Napaiyak siya sa sobrang takot at galit. Naalala niya bigla ang baston na ibinigay sa kanya ng kaibigan niyang diwende at inilabas niya ito sa kanyang bulsa. Tanggol! Itinuktok niya ito ng 3 beses sa katawan ng puno. Biglang lumiwanag ang baston. Lumaki ito ng halos kasing taas niya. Kumikinang ang kulay ginto nitong katawan. Hindi na siya nag-isip pa. Tumakbo siya at sinugod ang isa sa mga aswang. Ah! Bitiwan niyo ang lolo ko! Malakas ang palo niya gamit ang baston. Tumama ito sa likod ng mga aswang. Biglang sumigaw ito sa sakit. Parang pinapaso ang balat. Tumalsik ito at napasadsad pa sa lupa. Napahawak ito sa likod at napapikit sa sobrang sakit. Hindi na ito agad nakatayo. Napalingon ng lahat sa kanya. Ngunit imbis na matakot, bigla silang nagtawanan. Aba, may dumating na hapunan para sa atin. Bata pa, malambot pa ang laban. Joey, anong ginagawa mo rito, apo? Umalis ka! Umuwi ka na, dalian mo! Hindi po, Lo! Hindi ko po kayo iiwan dito! Humigpit ang kapit ni Joey sa baston. Nanginginig ang kanyang tuhod pero hindi siya umatras. Napatingin siya sa aswang na tinamaan niya. Nakita niyang hindi agad gumagaling ang sugat nito. Kahit kanina'y mabilis naghilom ang sugat nito sa mga itak ni Lolo Martin. Hindi siya gumagaling. Ibig sabihin, epektibo to. Muli siyang humakbang papalapit sa isa pang aswang. Pinalo niya ito sa braso. Agad itong napaatras. Aray! Anong klaseng baston yan? Nagsimula ng mag-alinlangan ng iba pang aswang. Lumayo ang dalawa. Ang iba ay pumesto sa likod ng punong malapit. Ngunit hindi pa rin ligtas si Lolo Martin. Sugatan ito at hirap ng tumayo. Isa sa mga aswang ang sumugod muli, direkta kay Lolo Martin. Nakita ito ni Joey. Hindi! Hindi pwede! Tumakbo siya. Pumesto sa harapan ng lolo niya at itinapat ang baston. Muli, isang malakas na liwanag ang kumislap mula dito. At sa loob ng isipan ni Joey, may boses siyang narinig. Gamitin mo ang lakas ng baston. Ako ang bahala sa'yo. Nabigla si Joey. Napatingin siya sa baston. Buknoy! Mabilis na napalinga siya sa paligid pero hindi niya nakita ang kaibigan. Boses lang yun sa kanyang isipan. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, kusang gumalaw ang kanyang mga kamay. Maigpit itong humawak sa baston. Ang mga paa niya ay gumalaw din ng kusa. Hindi niya alam kung paano pero parang may kumukontrol sa kanyang katawan. Parang alam nito kung ano ang dapat na gawin. Nang sumugod muli ang isang aswang, agad niya itong napalo sa dibdib.
Umatungal ito at tumilapon. Sunod-sunod ang naging galaw ni Joey. Para siyang sinaniban ng lakas. Mabilis din ang kanyang galaw. Bawat tama ng baston, parang kidlat itong tumatama sa katawan ng mga aswang. Ang isang aswang ay nagbago ng anyo at naging isang malaking paniki. Lumipad ito pero hinabol ni Joey at binato ng kanyang baston. Natamaan ang pakpak nito. Napunit yun. Bumagsak ito sa lupa at mabilis na gumapang palayo. Pinilit ng kanyang lolo na tumayo at nilapitan ang gumagapang na aswang. Itinarak nito sa dibdib ng aswang ang matalim nitong itak. Nang makita ng mga aswang na patay na ang kanilang lider, nagsitakbuhan ng mga natitirang aswang. Alam nilang talo na sila sa pagkakataong yun. Naiwan si Joey at ang kanyang lolo, kapwa hingal na hingal. Anong klaseng sandata yung hawak mo, Joey? Lo, galing po to sa mga diwende. Regalo daw po nila sa akin. Napahawak sa dibdib si Lolo Martin. Kaya pala, Apo. Hindi ko alam kung matutuwa ako o magagalit. Pero salamat. Dahil kung hindi ka dumating, baka wala na ako ngayon. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Napatingin sila pareho sa bangkay ng bata. Lo, kawawa naman po yung bata. Ilang minuto ang lumipas, may narinig silang paparating. May mga taong tumatakbo, may dalang mga sulo, pamalo at iba pang armas. Pagkakita sa dalawang bangkay, napahinto ang grupo. Agad nilang tinanong sa dalawa kung ano ang nangyari. Agad na ipinaliwanag ni Lolo Martin ang lahat. Ang mga tao nangilabot sa anyo ng aswang. Halos hindi sila makapaniwala. Galit na galit sila sa kanilang nalaman na totoong aswang ang mga bagong salta sa kanilang lugar. At posibleng ang mga ito ang may kagagawan ng kaguluhan sa ibang lugar. Maya-maya pa ay dumating na ang mga magulang ni Noel. Ang kaibigang bata ni Joey. Hinahanap nila ang kanilang anak. Sabing lumabas lang ito saglit para umihi kanina pero hindi na nakabalik. Nag-aalala ang mga ito na baka isa na rin siya sa nabiktima ng mga halimaw. Nagdesisyon sila na sumugod sa bahay ng aswang, samantalang ang iba ay nagpaiwan upang ayusin naman ang mga bangkay. Sumama si Lolo Martin at Joey papunta sa bahay ng mga aswang. Pagpasok pa lang sa bahay ay agad na umalingasaw ang masangsang na amoy na parang amoy na bulok na karne. Napatakip ng ilong si Joey. Ang baho! Ba't ganito ang amoy sa loob ng bahay na to? Agad nilang ginalugad ang loob. Si Joey may mga nakitang mahahabang mesa, mga bote na may lamang kakaibang mga likido at mga gamit na hindi maipaliwanag. May isang kwartong nakakandado. Pinwersa nila itong buksan at doon nila nakita ang ilang batang nakagapos, nakapiring ang mata at may busal sa bibig. Agad nilang kinalagan ng tali ang mga ito. Nagsiiyakan ang mga bata. Huwag na kayo matakot! Ligtas na kayo! Lumapit sa isang bata si Joey. Bumaling ang bata at nagkatitigan sila. Napahikbi si Noel. Noel? Joey! Joey! Niyakap siya ni Joey ng mahigpit. Pareho silang umiiyak. Salamat! Salamat at dumating kayo! Akala ko talaga mamamatay na ako eh! Maraming salamat! Tana, Noel, tana. Ligtas ka na. Tapos na to. Nandito na kaming lahat. Ligtas na kayo. Inalalayan ni Joey si Noel palabas. Isa-isang inilabas ng mga taga-baryo ang mga bata. At pagkatapos, pinagtulong-tulungan ng mga tao na ilabas ang lahat ng gamit sa loob ng bahay. Sinunog nila ang mga ito sa paniniwalang kapag sinunog ang mga gamit ng aswang ay hindi na sila makakabalik pa. Nang sumikat ang araw, ang mga tao ay muling nagtulong-tulong, nagibain na ang lumang bahay na yon. Naniniwala sila sa ganitong paraan, hindi na muling makakabalik ang kasamaan sa kanilang lugar. Matapos ang engkwentro sa mga aswang, muling nanumbalik ang katahimikan, hindi lamang sa kanilang baryo, kundi maging sa karatig na lugar nila. Mabilis na lumipas ang mga araw.
bumalik na sa dati ang takbo ng buhay. Bagamat wala ng banta ng kasamaan, hindi na sila nagpapaabot ng gabi sa lansangan ng kanyang mga kalaro. Natuto na silang makinig at sumunod sa mga nakakatanda. Samantala, sa pagdaan pa ng mga araw, unti-unting guminhawa kahit papano ang buhay nilang tatlo. Hindi man naging marangya, naging maayos at payapa ang takbo ng kanilang araw-araw. Isa sa mga dahilan ay ang mahiwagang bag na ibinigay ni Buknoy kay Joey. Isang munting supot na tila walang laman, ngunit sa tuwing hihilingin nila ang tunay nilang kailangan, ibinibigay nito ng eksakto. Hindi nila ito inabuso, ni minsan ay hindi sila humiling ng sobra. Minsan lang silang humingi ng pera, sapat lang para may maipambili ng binhi, pataba at ilang kagamitan sa bukid. Naging panimula yun sa muli nilang pagtatanim. Isa pa sa hiningi nila ay hindi material na bagay. Ang kanilang hiniling, sana'y muling maging masagana at mataba ang lupang kanilang sinasaka. At tila dininig naman ito dahil makalipas lamang ang ilang linggo, napansin ni Lolo Martin na mas lumalago na ang pananim, mas luntian na ang mga dahon, mas nagbunga ang mga halaman. Hindi na sila nagugutom, may naaani na sila para sa sarili at meron pa para maibenta sa palengke. Dahil sa masaganang ani, natustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan nila. Hindi sila naging mayaman, pero hindi na rin sila kinapos. Natuto silang mamuhay ng payak at kontento. Ginabayan si Joey ng kanyang lolo sa tamang paggamit ng mahiwagang bag. Hindi siya pinayagan na gamitin ito basta-basta o sa mga bagay na hindi kailangan. Makinig kang mabuti sa sasabihin ko, Apo. Ayoko matuto kang umasa palagi sa tulong ng mahika. Tandaan mo, Apo, ang tunay na tagumpay sa buhay ay pinagsusumikapan. Kailangan mong matutong magtrabaho, maging madiskarte, at matutong magsumikap. Tumango si Joey at isinapuso niya ang lahat ng paalala ng kanyang Lolo Martin. Unti-unti niyang natutunan kung paano maging responsable. Hindi lang siya umasa sa tulong ng mga diwende, kundi natuto rin siyang magpursige, mag-aral ng mabuti at natutong tumulong sa kabuhayan ng kanilang pamilya. Nakapagtapos ng pag-aaral ang kanyang ate Tintin sa kolehiyo. Naging guro ito sa kanilang paaralan sa baryo. Samantala si Joey naman ay patuloy na bumibisita sa karian ng mga diwende paminsan-minsan. Doon sila nagkwekwentuhan ni Buknoy. Nagpatuloy ang kanilang pagkakaibigan. Sa mga mata ng diwende, si Joey ay nananatiling mabuting tao. Hindi sakim, hindi mapang-abuso, at laging may respeto sa kapwa. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting nabawasan ang pagdalaw ni Joey. Naging abala na rin siya sa tunay na buhay, sa pagtulong sa kanilang bukid, sa pag-aalaga sa kanyang pamilya, at sa pangarap niyang makapag-aral pa. Hanggang sa isang araw, napansin niya na kahit na anong pilit niyang sundan ang ginagawa niya noon para makapasok sa kaharian ng mga diwende, wala nang nangyayari. Hindi na siya makapasok. Hindi na rin lumilitaw ang kaibigan niyang diwende na si Buknoy. Hindi dahil sa nakalimot siya, hindi rin dahil sa ayaw niya na ng mga diwende, kundi dahil hanggang doon na lang ang hangganan. Tila itinakda ng mundo ng mga diwende na ang kanilang daigdig ay para lamang sa mga bata, sa mga pusong inosente, sa mga mata na marunong pang maniwala sa mahika. Minsan ay nagkausap sila ng kanyang lolo. Naroon siya sa harap ng punso noon nang lapitan siya ng kanyang lolo. Alam mo bang nung bata ako, ay nakapasok din ako dyan? Talaga po, lolo? Oh, At ikinuwento ng matanda sa kanya kung paano nagsimula din ang pakikipagkaibigan niya sa mga diwending puti. Ngunit tulad niya, nang magbinata na siya,
bigla na lang din siyang hindi na muling makabalik. Kahit na anong pilit, kahit na anong dasal, nanatiling sarado na ang daan papunta doon. Nawala na ang mahika. Hindi man muling nakapasok na si Joey, nananatili sa kanyang puso ang alaala ng kabutihan ni Buknoy at ang mahika ng pagkakaibigang hindi mapapantayan. Samantala, ang mahiwagang bag at ang maliit na baston ay nanatili sa kanya at itinatago pa rin hanggang sa ngayon. At sa tuwing nakatitig siya sa punso, ay napapangiti siya. Salamat sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa'yo, kaibigang Buknoy. Ipinagpapasalamat niya na tinupad ng mga diwende ang papel nito sa kanyang buhay at oras na para siya naman ang gumanap sa papel niya sa tunay na mundo. At si Joey, lumaking marunong, matatag at may pusong handang tumulong sa mga nangangailangan.